topic natin, ubo, trangkaso, pulmonya. Kasama natin, Dr. Sabaga, pulmonologist, Dr. Percy. Yes, Dr. Percy Punzal, isang pulmonologist mula po sa grupo ng Philippine College of Chest Physicians. Sila po yung mga doktor na gumagamot ng inyong baga. Yes, sir. So, magsimula na tayo sa pulmonya. Sir, paano nila malalaman na ang isang tao ay may pulmonya? Okay. Kapag ang isang pasyente ay may lagnat, may ubo, may hingal, sumasakit ang dibdib o sumasakit ang likod, yun ay maaaring senyales na may pneumonia siya. Now, the only way para natin ma-document is by means of a chest x-ray. Okay? So, pag ganyan, lalo na kung halimbawa yung mga immunocompromised natin, yung mga elderly o yung may comorbidities, kapag may ganong simptomas, kailangan magawan sila ng x-ray para malaman kung meron silang pneumonia o wala. Kasi medyo magmamatter ang treatment, depende sa kung ano ang makikitang karamdaman. Okay. Minsan, sir, sa bahay, di ba, marunong na silang bumili ng pulse oximeter o O2-SAT. So, ano pa yung mga ibang senyales? Sabihin ako, bakit po bumababa yung O2-SAT mula sa pulse ox? Oo. Halimbawa, yung pasyente dati, yung oxygen saturation na 94 or 95, which is the accepted normal, ano? Tapos, mapansin nila na may simptomas na binanggit ko kanina, pagkatapos bumababa ang oxygen. Now, this is a red flag, ano? Kasi ibig sabihin, pag nakita mo na bumababa na yung oxygen, baka yan senyalis na hindi kaya sa bahay, dadalhin na kita sa ospital. Lalo na kung ang pasyente ay nagkakaroon ng paghingal na dumadalas na paghingal. Okay. Sasabihin, nako, puno naman ho lagi yung aming ospital. Kasi dami nga ngayong mga epidemya. So, paano po pwedeng malaman kung bahay lang o kailangan na silang i-admit? Lalo na kung yung sa type ng sinabi kong mga pasyente kanina, no, kailangan silang makita ng kanilang doktor. No? Kasi only the doctor can tell you na kung ano ang iniisip na ng karamdaman. Now, hindi lahat ng pneumonia ay na-admit sa ospital. May mga pneumonia na pwedeng sa bahay i-admit and bibigyan lang ng mga gamot, ng antibiotiko, ng kanilang doktor na naaayon doon sa kanyang evaluation kung gaano ka lala yung klase ng pneumonia na meron ng pasyente. Okay. Sir, yung sa outpatient, di ba, maraming klase ng pulmonya. Nauso pa nga, may sinasabi pa sila, walking pneumonia. So, paano ba dapat ba nilang malaman anong klaseng pulmonya yung tumama sa kanila? O dapat yung pulmonologist na or yung doktor nila ang magpapaliwanag kung anong klaseng antibiotiko. Okay. It is best na yung doktor nila, no, hindi kailangan pulmonologist, ano? We have many even primary care, family med, internal medicine ay pwedeng mag-diagnose ng pneumonia. And alam naman nila kung ano yung mga gagawin. Ang huwag gagawin ng pasyente ay self-medication. Okay. Halimbawa, ang sakit pa lang ng pasyente hindi naman pneumonia, kundi trangkaso, so it's a viral infection. Hindi dapat iinom ng antibiotiko ang pasyente kung walang possibility ng bacterial infection. Kasi hindi effective ang antibiotiko sa virus. So, no self-medication, especially kung merong ganung nararamdaman na sinabi natin kanina. Okay. So, sir, dun sa mga nasa bahay, di binigyan na po ng antibiotics ng kanilang doktor, nakakatulong ba yung mga pangpalabas ng plema para sa ubo, para sa lagnat? Pwede ba silang gumamit ng mga humidifier o kaya yung mga pangpausok? So, ano po yung mga makakatulong sa isang taong may pulmonya? Okay. Pag may pulmonya at pwedeng i-manage sa bahay, ang susunod na kailangan ay yung supportive treatment. Okay. Halimbawa, gusto natin sila ay well-hydrated. So, ibig sabihin, iinom ng maraming tubig dahil yung pag-inom ng maraming tubig, ito ay makakatulong na makapagpalabas ng plema. Okay. Bibigyan natin din sila ng mga mucolytic. Mucolytic, ito yung pampatunaw ng plema. Kasi pag binigyan mo ng mucolytic, mas madaling mailabas yung plema. So, mas less ang chance na magbabara doon sa daanan ng hangin at less ang chance na sila ay hihingalin. Kung may lagnat, pwede ka magbigay ng maraming gamot tulad ng paracetamol. O kung halimbawa may sipon,
pwede ka magbigay ng mga over-the-counter drugs. And then, kung maraming plema, pwede makatulong yung chest tapping, yung pukpok sa likod, sa dibdib, at saka yung postural drainage para makatulong sa paglabas ng plema. And generally, no, kung may pneumonia sa bahay, dapat nakahiwalay muna sila. Kasi kung hindi, maraming mahahawa, no? Especially kung halimbawa may kasama kayo sa bahay na bata, buntis, o kaya yung may comorbidities, o mga senior citizen. Madali silang mahahawa sa pneumonia. So, kung may pneumonia sa bahay ginagamot, ihiwalay muna yung pasyente until sa siya ay gumaling. Okay. Nabanggit nyo na po yung para makaiwas naman yung mga kasama sa bahay. Ano pa po yung mga paraan para makaiwas ang mga tao? Sabihin, kasi nahawa ko ng kasama ko sa office o yung kasama ko sa bahay. Ano pa po yung mga paraan ng pag-iwas? Okay. Kung may pneumonia, no, siguro yung naka-face mask. Ha? Basta may inuubo. Oo. Ha? Lalo na kung may kasama kang mga elderly. Kasi sila yung madaling mahawa. Now, itatanong sa akin, Doktor, sino magpe-face mask? Yung pasyente o yung bantay? Actually, in some cases, dapat pareho. Okay? Kasi nga, kung halimbawang yung pasyente ay pwede makahawa, let's say, ang nag-aalaga sa kanya ay senior citizen din, so, dapat sila, kung sila ay magkasama, dapat sila ay parehong protektado. And then, yung washing of the hands. Now, alam ko na dahil sa init ngayon, di naka-aircon, kung mayroong aircon, di naka-aircon nakasara. Mas maganda kung bubuksan ang bintana, let's say, there is a time na para lumabas, magkaroon ng proper ventilation, para lumabas yung mga virus o yung mikrobyo, hindi siya nagkakaroon ng stasis o yung pagtigil itong mga mikrobyo na to doon sa loob ng kwarto. Okay. May makakatulong po ba na pagkain, pag-inom ng mga multivitamins? Dapat po bang gawin yon? Ano pa po yung pampalakas ng baga at katawan ng ating mga may pulmonya? Ang vitamins at supplement ay importante, no? Ito ay pandagdag. Marami tayong mga suplemento na nagagamit para mag-improve ang kanilang resistensya. So makakatulong ito. Pero remember, hindi ito yung gamot, ha? Ito yung mga pantulong. Sa pagkain, kumain kayo ng gulay, kumain ng prutas, anything na makakakontribute na mapalasa ang katawan natin, o pwede natin gamitin sa pasyente. Makakatulong po ba nebulizer sa mga may pulmonya? Okay. Tubig lang po ba ang ilalagay doon sa nebulizer o kailangan yung mga may gamot na nandun sa parang mga pinipindot? Okay, that's a good question, ha? Kasi madalas tinatanong ng pasyente yan. Unang-una, kapag gumamit tayo ng nebulizer, kailangan may gamot. Practice nung araw, ng mga estudyante kami, minsan nagne-nebulize na ginagamit ay yung saline solution. Hindi na natin ginagawa yun. Now, yung isang practice pa, yung steam inhalation. We discourage actually the use of steam inhalation. Kasi yung steam inhalation, sa ibaba lang, hindi siya nakakatulong sa loob. And at the same time, kung ikaw halimbawa may history ng hika o merong COPD, yung steam inhalation can be a provocative agent na magiging dahilan para lalo kang hingalin. So, hindi kami we do not recommend the use of mga steam inhalation. Pag gumamit ng nebulizer, lalagyan natin ng gamot. And it will be the doctor who will prescribe kung ano yung gamot ang kailangan para sa nebulizer. Okay. So, sir, yun na nga. Pag napulmonya, paano malalaman na gumaling na at pwede na ulit bumalik sa trabaho? Okay, that's a very good question din, ha? Kung halimbawa halimbawa pneumonia, you don't expect the patients to be up and about in just 1 or 2 days. Okay? Kasi it takes time bago umepekto sa pagpatay yung antibiotiko dun sa mikrobyo. So kapag ang pasyente, let's say after 4 or 5 days, napapansin mo, kumakain na, less na yung ubo, hindi naglalagnat, and may feeling of wellness na, yun ay sinyales na siya ay gumagaling, pero hindi pwedeng itigil yung gamot, lalo na antibiotic. There is a specific duration kung ganong katagal ibinibigay antibiotic. Usually it's 1 week or more. Okay. Sir, ito po, question tungkol dun sa inyong samahan, yung Philippine College of Chest Physicians. Talagang taon-taon gusto nyo ituro sa ating mga layman paano mag-alaga ng kanilang lungs. Hindi lang lungs, yung buong pagkatao nila. So, meron ba kayong final words sa ating mga
nanonood, nakikinig. Bilang pulmonologist, talagang eksperto kayo pagdating sa lungs at pag-alaga ng buong katauhan. Okay. Now, dahil sa ako ay isang pulmonologist, ko-concentrate ko yung advice sa mga nanonood sa atin. Alagaan natin ang ating baga. Okay, ang Pilipinas ay isa sa bansa na may pinakamaraming infeksyon lalo na sa TB. So, healthy living, preventive measures, less exposure sa mga sources ng infection, huwag magsigarilyo kung nagsisigarilyo, huwag mag-vape kung nagbe-vape, para maging mas malakas ang ating baga, and kumain ng tama, uminom ng tubig, at pag binigyan ng gamot, inumin ang gamot na naaayon sa reseta ng doktor. Maraming salamat, Dr. Percy Punzal. Napakaganda po ng ibinahagi niyong kaalaman sa ating mga nanonood. God bless po.